Hi guys! Hi mga katwika! Welcome back to our channel. So today guys, dito tayo sa Pampanga. At nakikita nyo naman sa likuran ko ang Mount Arayan. Dahil dito tayo guys sa napakagandang rest house ng lolo ni Nonrev sa mother side niya. At kapag nagiging kompleto ang kanilang family galing sa ibang bansa ang ibang mga tiyahin niya. So dito sila nagpupunta talaga. At today guys, dahil medyo marami-rami tayong kasama, gusto ko sana magluto ng ilang sa mga pagkain na talagang niluluto ko. At dahil may request si Tita Do, ang mami ni Nonrev, dahil sa Amerika din siya. So nagbabakasyon lang siya dito ngayon. Sabi niya sa akin, baka pwede ka magluto ng pininyahang manok. Marunong tayo magluto ng pininyahang manok. At meron pa tayong ibang lulutuin para sa lunch natin today guys. Kaya samahan niyo kami everybody! Let's do this! So guys, papakilala ko muna sa inyo yung mga kapatid ni Tita Do, yung mami ni Nonrev. Busy sila. So everybody, ito si Ate Tin, ang pinaka business woman dito. Sa kanta ba? Ayan si Tita Lucy, si Tita Do. Tita Do, say hi Tita! Si Tita Masoy, Tita Rita. Ayan, sila yung tutulong sa atin mga katwinkle para makapagluto tayo ng napakasarap na lunch today. So kilala nyo naman to. Ano nga name mo ate? Ano nga name mo? Kasi galing itong Pakistan eh. Si Ate Iris. Oh naman? Ay, parang that's fun. Mountain daw, mountain. Guys, meron kami ditong gatas ng kalabaw. Every time nandito kami guys, lagi nila akong binibilan dito ng gatas ng kalabaw kasi paborito ko to. Mahilig ako sa mga fresh milk. Nakaka-fresh talaga. Ayan mo, sa Ate Irene mo. So, ayan guys. Mag-almusal muna kami, then magluluto na tayo ng pang-lunch natin later. You want? Suman? Sabi niya, enge. You want suman? Ay, gusto niya to ate. Natikman niya to sa bahay. Sumasilvio? Cookies daw. Ayan, si CJ, guys. Hello po, hello. And si Andre, ayan. Ayan ang mga pamangkin ni Nonrev. Good afternoon. Nandito po tayo ngayon sa bahay ng aking tatang Miss Pedis Farm. At ngayon po, ipinapakilala po natin si Angeline Quinto na po siya'y magbablog. Siyempre, ito ang paborito ng mga Pinoy at talagang hindi pinagsasawaan ng mga Pinoy. Ang pinakbet! So today guys, samahan niyo ako magluto dahil ayokong sayangin ang napakagandang view sa likod ko ang Mount Arayan kasi baka mamaya lumipat na siya dun eh. Anyway guys, sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga ingredients natin. Kailangan natin unang-una ang ating bawang, sibuyas. Gustong-gusto ko kasi ng maraming kamatis guys kapag nagluluto ng pinakbet. And meron tayong talong, meron tayong siling duwag. Siling duwag. Bakit daw siling duwag? Kasi nga wala namang anghang to. Kaya duwag daw kasi sa pula, kaya siling duwag. Pero pang sigang siya. Meron tayong sweet potato. Meron tayong salt. Titingnan natin kung gaano karaming asin lang yung lalagyan natin later. Kasi meron din tayong gagamitin na pangpalasa talaga. Yung hindi pwedeng mawala sa pinakbet, yung panglasa ng bagoong isda. Siyempre, meron tayong pork, yung baboy na pinakuluan na natin ng konti para hindi masyadong matigas mamaya. May okra, may sitaw, may kalabasa, and meron tayong sigarilyas. Perfect to kasi marami-rami ang gulay na kasama sa pinakbet natin ngayon. Wala lang tayong alukon ata, yung kasi yung parang green siya na akala mo malunggay, pero alam ko alakon or alukon. So anyway guys, meron din po kami ditong hinanda na broth to ng pork. Pinakuluan natin kanina para mas maganda yung lasa ng ating pinakbet. So guys, since mainit na ang ating kaldero dito, maglalagay na tayo ng ating oil. Yan, konti lang. Hayaan lang natin uminit siya. Then after nyan, sabay-sabay na natin ilagay yung kamatis, sibuyas at bawang. Alam niyo mga katwinkle, sa iba, talaga ang luto nila, hindi na nila ginigisa. Diretso na sila sa pakulo. Pero since ako, gusto ko talaga na mas naluluto ng kaunti sa gisa yung ating garlic and onion. Yan, sibuyas. Yan ang magandang kamatis, yung mapula-pula oh. Para yung sabaw din ng ating pinakbet medyo mamumula-mula din later. Ayan na! Nangangamoy na! Nangangamoy na! Parang maganda rin ito habang nagluluto ko, pinagbibingo sa likod. Sabi! Ganun, luto na ba? Ganun. So mga katwinkle, hayaan lang natin na maluto ng maigi yung ating kamatis, yung medyo matudurog na siya. Para mas makuha natin yung lasa. Bango.
Wala pa tong bagoong ha. Next natin dito mga katwinkle, kapag medyo naluto na yung ating garlic onion at saka yung tomato, uunahin natin yung medyo matitigas. Halimbawa, itong ating kamote. Yung kalabasa kasi medyo mabilis siyang maluto talaga. So, yung sitaw, then yung ating talong and okra, pagkasabay-sabay na rin natin, saka natin titimplahan. Ayun yung kulay na gusto ko. May pakita mo po. Yan yung namumula-mula yung yung sarsa niya Yan ganyan yung kamatis na maganda, yung hinog-hinog na siya para maganda yung kulay. So after nyan guys, sasama na natin itong langaw. Yung langaw pa lang sinabi. So after natin igisa guys, sama na natin yung langaw. Siya naman yung nangunguna. Hindi, itong pinakuluan natin ng kaunti na pork. Yan. Kasi para hindi natin hintayin na masyadong lumabot yung pork, napakuluan na natin siya ng kaunti. So madali na siyang maluto ngayon. Di ba yung iba guys, ang nilalagay talaga nila sa pinakbet nila, masarap din yun, yung bagnet. So lulutuin nila yung kanilang pinakbet kapag okay na yung mga gulay, saka lang nila ilalagay sa ibabaw. So yung kanilang baboy, hindi ganito na malambot, sa kanila crispy at talagang malutong. So after nito, isabi na natin yung ating mga kamote. Kasi ito yung medyo matagal talagang palambutin. Kung mapapansin nyo, diba, yung mga hiwa natin sa sweet potato natin, hindi gano'ng kalakihan. Para pag nadudurog na siya, masarap siya sa sa timpla ng ating pinakbet. Yan kasi yung nagdadagdag ng medyo tamis na lasa ng pinakbet, mga katwinkle. Para di ka na maglalagay ng asukal, mas masarap yung talagang galing sa potato, yung tamis. So yan guys, since medyo nadadry na siya, lagay lang natin yung ating sabaw na pinagkuluan ng ating pork para medyo lumambot yung ating kamote. Yan, yung sweet potato natin. Hayaan lang natin siyang, siguro i-simmer lang natin yan, siguro mga 8 to 10 minutes. Tapos ilalagay na rin natin yung ibang mga gulay natin. So ngayon mga katwinkle, para hindi siya tumabang, lalagyan na rin, ang bango naman itong bagong isda. Lalagay na rin natin mga katwinkle, yung ating napakasarap na pampalasang bagong isda from Pangasinan. Siyempre, yun ang pinagmamalaki namin sa Pangasinan, mga katwinkle. Yung masarap may mga maliliit na isda pa talaga. Ayan Ayan yung gusto natin, guys, Yan. So later, mga katwinkle, after nating pakuluan to ng mga ilang minuto, mga 8 to 10 minutes, siguro mga medium to high heat lang, huwag yung bibiglain para hindi masunog. Babalikan natin yan later, mga katwinkle, saka natin titimplahan. Ayan na mga katwinkle, after 8 to 10 minutes, makikita natin yung ating kamote, medyo lumalambot na siya. Ayan ayan parang patatas na siya ayan So para hindi siya ma-overcook na sobrang lambot talaga, at kasabay na natin ang ating ibang gulay. So ilagay na natin yung sitaw guys. After ng sitaw natin, ayan, ang daming sitaw After ng sitaw natin mga katwinkle, isabay na rin natin ang ating kalabasa. Parang hindi kakasya yung ating mga gulay sa Puno na. Yan. Pero kasi pag naluto naman to guys, liliit naman siya. So, medyo mag-aano naman to. Hi, Sylvia! Namumula ka na naman Namumula na sa gutom si Sylvia. Di ata sa init Ayan guys, so maganda na yung ating mga gulay kasi unti-unti nang naluluto. Ito ang gustong-gusto kong pinapapak. Mapaihaw man, pinakuluan man. Yan, okra. Yan yung ating talong guys, sama na rin natin. At syempre bago maluto yung ating pinakbet mga katwinkle, gusto ko lang i-shout out ang Night Night Paluto. Pakita mo si Ate Tin, babe. Ayan, si Night Night guys. Yan, kung gusto nyo umorder guys, meron siyang FB page, Ate Tin, dahil mahilig magluto yan. Pero baka nagtataka kayo kasi Night Night Paluto, hindi naman panggabi lang po yung niluluto niya. Night Night lang talaga ang kanyang nickname. So if ever gusto nyo guys, sa mga taga-Candaba, lalo dito sa Pampanga, i-search nyo lang sa Facebook ang kanyang FB account. Night Night, ano yun Night Night Pelayo Sago. Ayan. And of course, si Tita Rita! Babe! Si Tita Rita din! Sa Toyota Calamba, meron siyang doon. Meron siyang restaurant sa Toyota Calamba. At kung gusto nyo bumili ng sasakyan sa Toyota Calamba at taga Maynila kayo, hindi na masama. Ayan mga katwinkle. So hintayin lang natin guys na lumambot yung ating mga gulay.
Alam niyo, nagtulong talaga sa akin ito mga katwinkel. Siyempre, unang-unang masarap magluto ng pinakbet talaga ang Mama Bob. At ngayon, siyempre si Ate Erin. Dahil nga si Ate Erin at taga Bacolod, marami din alam na mga lutong gulay. Di ba, no? Yung sa kanya nilalagay niya ng lechon pan sa ibabaw. Di ba, lechon pan ba ito? Hindi kamote pala. Kamote pala. Saka para matakpan na natin ito mga katwinkel, lagay natin at sigarilyas. Ang dami nito, oh. Yung puno na. Puno na, oh. Di babe, liliit naman ito mamaya. So, ihimpis din yan mga gulay natin dito. Gugulat sila, babe. Gugulat sila eh. Ganun gumagalaw sila sa... Pag walang kasyapo yung mga gulay, gumagalaw. Ayan, so takpan muna natin. Mamaya natin lagyan ng pampalasa ng ating bagoong isda. Ano ang gagawin ko? Medyo marami yung ating pinakbet ngayon. Bigyan ko kaya yung mga bahay-bahay dito sa likod ng magsasaka. Mga magsasaka dun. Oh. Singilin ko sila. 15 isa. Mura na yun. Mga bayani natin yun. Of course, ang mga magkasaka natin, mga bayani natin yan. Kundi dahil sa kanila, gusto mahihirapan tayong kumuha ng mga bigas at iba't ibang mga gulay na niluluto sa bahay. Oo, si Tatang pala, babe, no? Ay, mga katwig, alam nyo si Tatang, yun nga yung lolo ni Nondog sa side ng mami niya. Actually, nakakalungkot man kasi si Tatang nawala na siya nung kailan natin so? Last March, no? So, March ito lang, 5. itong nakaraang buwan lang. So, yun, kaya, nagkikita-kita kami dito ng family ni Nona Rev sa side ng nanay niya kapag umuwi sila from US. So, ito yung kanilang bagong rest house dito sa Candaba. Napakaganda ng view kasi dito nakikita nyo tong paligid. Halos sila lang yung bahay dito. Kaya napakaganda from sunrise pa lang dito, no, to sunset, di ba? Wow, Jake! Kitang-kita, Jay, ah! Ganda. Ang ganda nung takip natin, Jay. Ba't di mo dalawahin? Para hindi naman lumabas yung usok. Sakto, ah. Wala ka mas malaki? Nakakatawa to si CJ. Hi, Silvia! Hello! Hi! Happy siya, oh. Hi! Halika, samahan mo si Mama mag-cook. Samahan mo si Mama mag-cook. Hi, Silvia. Ay, na si Tita do, oh. Hi, Uy, anong tita? Mami na, ha? Ay, si Mami Do, Silvio. Mami Do. Ay, magsising daw siya. Magsising. Mabigyan mo kay Mami Do tong isa. Oh, give mo yung isa kay Mami Do. Oh, sing na, sing. Anong song mo? Mami Do. Mami Do. So, guys, ayan na mga katwinkel. Nakita nyo naman yung ating pinakbet. Malambot na ang ating mga gulay. Bago natin iserve sa kanila to, guys, tikman muna natin yung lasa. Baka sobrang alat nito. Oh my God. Alam nyo, parang sabaw pa lang niya, ulam na. Tamang-tama lang yung nilagay natin na bagoong isda dahil napakasarap ng bagoong isda. Hindi na ako gumamit ng salt. Yung tamis niya na nanggaling dun sa sweet potato natin, perfect na perfect lang. Ayoko lang kasi na ma-overcook yung mga gulay natin, guys. So, yung ating pork, tama lang yung lambot, yung mga gulay, eksakto lang. And ang maganda rito, ayan o, tingnan nyo guys, oh, nadudurog na unti-unti yung ating mga kamote. Yan din yung magpapalapot sa sabaw ng ating pinakbet. So guys, okay na to. Luto na yung pinakbet natin. Then after guys, ito, ipapakita ko naman sa inyo lutuin ang pininyahang manok requested by my Mami Do. Ay, nilatawagin ko siyang Tita Do. My Mami Do! See you later guys! Okay guys, nandito tayo sa second dish natin. Ito yung pininyahang manok. Requested syempre by my Mami Do. Kinikilig ako. First time niya kasi matitikman tong luto ko na to. So, pinaghandaan ko talaga to guys. Though, meron lang tayong isang kulang sa ingredients natin, yung ating black pepper. Pero nagpabili na tayo. Sana umabot hanggang mamaya. So, umpisa na natin mga katwinkel dahil gutom na kaming lahat. Unahin na natin yung ating oil. Ayan, guys. Ating red onion. At ang ating garlic. Naganda ng tunog, oh. Ganyan dapat yung tunog pa nagigisa. Parang pumuputok-putok eh. Ayan mga katwinkel, oh. Huwag nyo lang papaabutin yung inyong garlic ng medyo brown kasi baka pumait. Since meron tayong ilalagay na milk, baka hindi maging okay yung lasa niya. Then after nito guys, pwede na natin ilagay yung ating mga manok. So ito, yan. Medyo kahuhugas lang kasi yung chicken natin. So isa-isahin ko para hindi siya
para hindi siya basa pag nilagay natin at maigisa natin ng maayos. So ayan guys, make sure na maigigisa natin ng maayos yung chicken. Then after nyan, pag nagisa nyo na guys, pwede natin takpan para mas maluto siya. Then isasunod na natin yung carrots at ating mga patatas. Alright guys, ayan na. Ganda na ng kulay ng ating chicken after nating igisa. So tinakpan ko lang ito ng mga 5 minutes. Ilalagay na natin ang ating pineapple na tidbits para mas malinamnam at mas matamis-tamis ang ating pininyahang manok ngayon. So habang kumukulo siya, nandiyan na yung ating pinya. Yan o. Yan mga katwinkle. Then saka natin titimplahan ng ating patis. Yan guys. And pwede na natin ilagay yung ating mga kailangan palambutin kasabay ng ating chicken. Yung mga patatas. Pwede natin para mapunta sa ilalim ng lumambot agad. Alright? Then, saka nyo nilagay yung ating evaporated na milk. Yan, dalawa talaga yung nilalagay ko guys ha. Makakalain nyo naman sopas to. Ito sopas ha. Para lang mas creamy yung ating pininyahang manok. At mas manuot yung lasa ng gatas dun sa chicken. Yan, hindi ako naglagay ng water. Then, pwede na natin ilagay ang ating bell pepper. Manipis talaga yung hiwa ng bell pepper ko ngayon kasi 2 piraso lang yung bell pepper natin, guys. Then, pakuluan natin to siguro, guys, mga 10 to 12 minutes na medium lang yung ating heat. Huwag masyadong malakas kasi baka masunog yung ating gatas. So, kailangan tamang-tama lang yung apoy. So, yan mga katwinkle, mamaya, after 12 minutes, check natin kung kailangan natin dagdagan ng panlasa or ng konting asin or patis. Alright guys, ayan na. Nakita nyo naman mga katwinkle. Oh, ang ganda na ng ating pininyahang manok. Ay, ang ganda ng kulay, oh. So, guys, ngayon, titikman natin siya kung kamusta. Inip. Pero masarap. Medyo kulang lang ng konting-konti sa patis. Ayan. Okay, alright, alright. So, ayun, humabol ang ating pepper, mga katwinkle. Wala na akong mahihiling pa. Wow! Wala lang mahihiling pa. Makakain na. Then, lagyan na natin ang ating siling haba para makadagdag din ng sarap sa ating pininyahang manok. Ready na tayo kumain, guys. Let's eat, everybody. Perfect. Kain na kami, guys. Kain na tayo. Siyempre, guys, meron din tayong hito. Ayan, fresh na fresh ang hito nung nabili nila. Para meron din tayong isda. Actually, iniihaw na iba, guys. Oh my God. Guys, ayan, habang nagpe-prepare tayo ng ating lunch, actually late lunch na ngayon, meron kami papakita sa inyo guys kasi meron ditong isang pinaka sikat din na pagkain dito sa Pampanga, dito sa Candaba. Kung tawagin nila yon ay pindang. Yes, pindang. Letter P ha, pindang. Kasi natikman ko yan nung minsan nag-uwi si Nondev sa bahay. Ano siya baboy na parang ginawa siyang tosino. So medyo matamis-tamis. Pwede mo siyang iprito or ihawin. Since nagpabili sila ngayon, ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung pindang mga katwinkle. Kasi ihawin na nila sa labas. Favorite niya! Hi
Hi, my love. Hi, Sylvia. Oh, kagigising lang naman ng bulili. Hello. Hi. That's it, guys. Tita do, oh, ayan na aking yung pininahang manok. Baka uwi mo pa yan, tita, ng ano ha, ng Amerika. Seryo, itigil siya, oh. Sugat ang baby ko, nauntog ko. Love you. Saan si papa mo? Nandun pa pala hito, tita. Saan yung hito na ano, ito? Night-night, nagutom night-night ko, ah! Night-night natin, oh. Night-night. Beb! Beb! Dami suyo. Ano Lola Papaya? Sagluto na sinigang na eh. Matitig. Kanis. Kain guys. Mga ka-twinkle, thank you very much sa pagsama sa amin today. At sana ay nakakuha din kayo ng ibang mga tips sa pagluluto ng mga niluto nating mga ulam kanina. At yun, pinakita ko lang sa inyo kung gaano ka-happy kapag nag-uuwian talaga ang mga tito and of course, ang mga tita at tito and of course, ang mami ni Nondrev dito sa Candaba, Pampanga. Next time, kung makakabalik tayo dito guys, I'm sure ang lulutuin natin ay isa sa mga specialties naman ng mga taga rito. So sana magawa din natin yan soon. Thank you very much everybody. I hope to see you soon din mga ka-twinkle. And God bless you. Maraming salamat po. Bye-bye!